Welcome sa ating pagsusuri. Alam nyo, parang kailan lang, yung mga tools tulad ng ChatGPT, Google Gemini o Claude, nasa mga high-tech research labs lang natin naririnig yan, di ba? Pero ngayon, kasama na natin sila araw-araw. Sila na yung taga-graph ng emails natin, nagbubuod ng mahahabang reports, at minsan nga, nagko-code pa ng buong apps. Pero, napaisip ba kayo kung ano talaga ang nangyayari behind the scenes? Paano sila nakakasagot na parang totoong tao ang kausap mo? Well, spoiler alert, hindi to magic. Nakakamanghang makina sila, yes, at i-demystify natin yan ngayon. Kaya ang unang tanong, akala mo ba may isip talaga ang AI? Ganito, isipin nyo nakapulot kayo ng punit na script ng paborito nyong teleserye. Kailangan nyong hulaan kung ano yung susunod na linyang sasabihin ng bida. Tayo mga Pilipino, ang gagaling nating manghula ng susunod na mangyayari sa eksena, di ba? Kasi alam natin ang takbo ng kwento. Actually, ganyan na ganyan ang ginagawa ng AI kapag uusap nyo ito. Nanghuhula lang ito ng susunod na salita base sa mga salitang nauna na, literal na hula. Okay, let's dive right into this. Sa pagsusuring ito, aalamin natin kung ano ba talaga ang LLM, ang mahika ng hula, tokens at konteksto, ang problema sa guni-guni, at syempre ang sining ng prompt engineering. Pagkatapos nito, masterin nyo na ang teknolohiyang ito. Unang bahagi, ano ba talaga ang LLM? Silipin natin ang pinakaloob ng makina. Ang pinakamahalagang kailangan nating maintindihan ay ito. Ang isang large language model, o LLM, ay hindi nakakaalam ng mga bagay-bagay na parang taong nagbasa ng buong encyclopedia. Walang conscious thought yan. Wala siyang sariling pag-iisip. Ang totoo, isa lang siyang napakakomplikadong mathematical function. Isa itong makina na nagpo-process ng bilyon-bilyong text mula sa internet para lang humula at sumuri ng wika. At kung babalikan natin ang timeline, mapapansin ninyong napakabilis ng evolusyon ng AI, lalo na noong 2017. Game changer talaga yung pag-imbento ng Google sa transformer architecture. Kasi bago to, paisa-isang salita lang ang kayang basahin ng mga models. Napakabagal noon. Pero dahil sa transformer, kaya na nilang basahin ang buong blocks of text in parallel, sabay-sabay. Gamit yung tinatawag na attention mechanism, naiintindihan na ng makina ang buong konteksto ng sinasabi mo. Pangalawang bahagi, ang mahika ng hula. Paano nga ba ito nakakabuo ng fluent at human-like na sagot? So ang AI ay isa palang higanting probability engine. Uulitin ko, hindi siya nag-iisip. Nag-a-assign lang siya ng percentage chance o probability sa bawat posibleng susunod na salita sa buong English language. Parang pagtapos mo lang sa sentence ng tropa mo dahil alam mo na agad kung anong gusto niyang sabihin. And this brilliantly illustrates that point. Halimbawa, kapag may text na "the cat sat on the", iko-compute agad ng makina na okay, may 80% chance na mat ang susunod na salita, 10% chance para sa hat at 1% para sa moon. Pero heto ang sekreto para mas maging natural of conversational siyang pakinggan. Minsan, pumipili yung system ng mga salitang may mas mababang probability. Kaya kapag inulit mo yung tanong mo sa ChatGPT, mapapansin mo iba na naman ang sagot niya. Pangatlong bahagi, tokens at konteksto. Paano ba binabasa ng AI ang mga tinatype mo? Tandaan kasi natin, puro numbers lang ang naiintindihan ng computer, hindi alphabet. Tingnan natin itong napaka-simpleng sentence. I don't like flying. Araw-araw nating ginagamit ang mga ganitong pangungusap. Pero ano ba ang eksaktong nakikita ng makina? Imbes na basahin niya yan ng buo, hinihimay ng AI ang sentence sa tinatawag na mga tokens. Dito mapapansin nyo na yung salitang don't nahati pa sa don't at apostrophe T. Bakit kailangan ganyan? Kasi kapag hinihiwa-hiwa ang mga salita into these fractional numeric representations, nakakasave ng mind-boggling amount of computing power yung makina. Mas madali sa kanya ang numbers kesa words. Kaya tandaan nyo, ang core metric la ito kapag papasok tayo sa LLM land. Ang isang token ay roughly katumbas ng 3/4 ng isang normal na salita sa English. Ito yung absolute standard unit of measure nila. Kung mapapansin nyo sa mga AI subscriptions nyo, yung limits, nakabase lahat yan sa number of tokens. At dahil nakadepende ang lakat sa tokens, may memory limit ang AI na tinatawag na context window. Dati, parang goldfish lang ang memorya ng mga models sobrang liit. Ngayon, massive na. Kaya nang mag-process ng buong libro sa isang iglap. Pero, heads up lang, kahit yung pinakamalalaking models ngayon, biktima pa rin ang tinatawag na murky middle problem. Minsan kasi, nakakaligtaan nila yung mga maliliit na detalyeng nakabaon doon sa pinakagitna ng napakahabang text. Ika-4 na bahagi,
Ang problema sa guni-guni. Dito napapasok ang villain ng kwento natin. Ano bang nangyayari kapag nakakalimutan natin na math equation lang ang AI at tinitrato natin itong parang tunay na tao? Pasok ang AI hallucinations. Ito yung nag-iimbento na siya ng sagot. Confidently incorrect, ika nga. Isang sikat na halimbawa nito ay noong nag-imbento ang Google Bard ng fact na James Webb Space Telescope daw ang kumuha ng unang litrato ng isang exoplanet, which is totally false. Nangyayari to dahil yung makina sa loob ng kanyang black box, pilit lang niyang hinahanap kung aling salita ang mathematically natural pakinggan, kahit pa wala naman sa realidad yung sinasabi niya. Kaya para maiwasan yan, absolutely crucial na tandaan ang classic computing rule na to. Garbage in, garbage out. Kapag malabo, vague o hindi maganda yung ibinigay mong prompt, asahan mo na maliligaw ang makina. Mag-iimbento yan para lang may masagot sa'yo, kaya puro hallucination ang lalabas. Ikalama at huling bahagi, sining ng prompt engineering. Dito na natin pag-uusapan ang solusyon para maging wizard ka. Kasi ang prompt engineering ay hindi lang basta pag-type sa search bar. It's the literal art of communicating with the machine. Para makuha mo yung high-quality answer na hinahanap mo, kailangan mo siyang bigyan ng napakalinaw na boundaries at strict constraints na desperado niyang kailangan para hindi siya mag-imbento. So, the crucial point is, sundin nyo itong 4 na steps para ma-master ang makina. Una, define the task. Sabihin kung ano ang eksaktong role niya. Ikalawa, provide context. Bigyan mo siya ng background info kasi wala siyang ideya sa sitwasyon mo. Ikatlo, be specific. Huwag magpaligoy-ligoy at gumamit ng malinaw na wika. At ikaapat, use examples. Ang pagbibigay ng halimbawa ang talagang nakikipot sa probability engine para pilitin siyang ibigay ang eksaktong output na gusto mo. Wala siyang kawala doon. So what does this all mean? Ngayong alam nyo na ang sikreto sa likod ng Hiwaga, na hindi sila tao, kundi mga probability engines na nagbabasa ng inyong tokens, the true power is actually in your hands. Nasa inyo na kung paano ninyo i-engineer ang susunod nyong prompt, kaya iiwan ko sa inyo ang katanungang ito. Paano mo gagamitin ang kapangyarihang ito para mas mapadali ang buhay at trabaho mo? Maraming salamat sa pagsama sa ating pagsusuri. Hanggang sa susunod.